Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. These were the skies over Tel Aviv last night. Iron Dome rockets fired to intercept Iranian missiles. Umuusbong na banggaan sa gitnang silangan, isang senyales ng mas malawak na digmaan. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan, nagbabala ang Iran na maaaring atakihin ang mga military base at barko ng Estados Unidos, United Kingdom at France kung ang mga ito'y manghihimasok upang pigilan ang mga opensiba ng Tehran laban sa Israel. Ang banta ay lumabas matapos ang sunod-sunod na missile at drone attacks ng Iran bilang tugon sa mga sorpresa at matitinding airstrikes ng Israel laban sa mga nuclear at military facilities ng Iran, mga pasilidad na sinasabing ginagamit sa paghahanda ng sandatang nuklear. Ayon sa mga ulat mula sa Iranian state media, ang Iran ay nagpahayag ng matinding babala kung pipigilan ng mga kanluraning bansa ang kanilang paghihiganti, hindi sila mag-aatubiling tumbukin ang mga military base ng mga ito sa buong rehiyon. Iran also sent a warning to the United States, France, and the United Kingdom that their bases and ships in the Middle East will be targeted if they help Israel stop Tehran's missile attacks. Isang malinaw na signal ng galit at determinasyon ng Tehran na hindi lang labanan ang Israel, kundi pati ang sinumang susubok na humarang sa kanilang hakbang. Simula noong nakaraang Biyernes, isang walang habas na barrage ng missile at drone ang pinakawalan ng Iran papunta sa Israel. Bagamat karamihan sa mga ito ay na-intercept ng Iron Dome at iba pang air defense systems, may ilang tumagos at tumama sa mga mataong lugar na naging sanhi ng pagkamatay ng hindi bababa sa 13 katao at pagkasugat ng daan-daan. Sa panig naman ng Israel, iginiit nila na ang kanilang mga unang opensiba ay bahagi ng isang kinakailangang hakbang upang pigilan ang Iran mula sa pagkuha ng mga sandatang nuklear, isang banta na matagal nang pinangangambahan ng Tel Aviv at ng mga kaalyado nito. A targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes. Habang nagpapalitan ng mga missile ang dalawang bansa, ang buong rehiyon ay tila isang bariles ng pulbura na maaaring sumabog anumang oras. Inulit ng Iran ang kanilang babala laban sa Amerika, UK at France. Bagamat hindi opisyal na kinilala ng UK at France ang kanilang participation sa pagpigil sa Iranian barrage, nagpahiwatig ang kanilang mga pinuno ng kahandaang makialam kung kinakailangan. Isang pahayag mula kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang nagsabing may matibay silang ebidensyang sumusuporta ang mga base ng US sa mga Israeli airstrike. Bagamat itinanggi ng US ang direktang partisipasyon, naglabas ng matinding babala si Pangulong Donald Trump na nagsabing kung susugurin ng Iran ang Amerika, susuklian ito ng puwersa ng militar ng Amerika sa antas na hindi pa nakikita kailanman. Ang UK ay nagpadala ng mga jet at asset bilang contingency support sa rehiyon habang nananawagan si Prime Minister Keir Starmer ng de-escalation. Sa kabilang banda, si French President Emmanuel Macron ay nagpahiwatig na handa ang France na tumulong sa Israel kung ito ay muling atakihin. Ngunit ayon sa The Times, hindi umano na abisuhan ang UK tungkol sa mga unang opensiba ng Israel na nagpapakita ng distansya at kahinaan ng coordination sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaalyado. Habang umiinit ang tensyon, lumalapit sa bingit ng kaguluhan ng Iraq. Kaalyado ito ng parehong Iran at US at nasa panganib na madamay sa labanan. Sa isang opisyal na pahayag, mariing itinanggi ng Baghdad ang paggamit ng airspace nito sa mga Israeli attacks at nananawagan sa US na pigilan ang paglabag ng Zionist forces sa kanilang kalangitan. Sa mga sensitibong negosasyon sa likod ng eksena, hinihimok ng Iraq ang parehong Iran at US na huwag isama ang kanilang teritoryo sa banggaan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng seguridad sa Iraq, nangako ang Iran
naiiwasan ang US target sa loob ng Iraq, bagamat walang garantiya ang kasunduang iyon. Ngunit higit pa sa mga missile at airstrikes, isang mas malalim na tanong ang bumabalot sa isipan ng maraming tagamasid. Ito na nga ba ang simula ng World War III? Ayon sa ilang mga eksperto at mga mamamayang nagmamasid sa sitwasyon, maituturing na itong isang spark na maaring magsimula ng isang pandaigdigang digmaan. Kapag opisyal na nakialam ang Estados Unidos sa direktang paraan, hindi malayong tumugon ang mga kaalyado ng Iran, gaya ng Russia, China at iba pang bansa sa ilalim ng tinatawag na Axis of Resistance. At sa ganitong senaryo, sino pa ang maaaring mamagitan? Kapag ang mga malalakas na bansa ay nagsimulang pumanig at magpadala ng puwersa, maaaring mawala ang anumang tsansa ng diplomasya. Sa halip na mapayapang negosasyon, ang tanging katapusan ay ang pagguho ng isa sa dalawang panig kapag sila ay winasak na nawalan ng kakayahang gumanti o tuluyang sumuko. Sa kasaysayan, maraming digmaan ang nagsimula sa isang maliit na spark na hindi naagapan, mula sa pagpatay kay Archduke Ferdinand sa World War I hanggang sa pag-atake sa Pearl Harbor sa World War II. Sa pagkakataong ito, isang shock campaign at isang retaliation strike ang nagtulak sa rehiyon sa bingit ng kapahamakan. At kung wala ni isang leader ang hihinto at magsabing sapat na, baka ang gitnang silangan muli ang maging sentro ng pandaigdigang sakuna. Habang binabantayan ng mundo ang bawat galaw ng mga leader at sundalo, nananatiling bukas ang tanong, may sapat pa bang oras para sa diplomasya? O ang mga hudyat ng digmaan ay masyado ng malakas para hindi mapansin? Sa kasalukuyan, ang lahat ng ito ay tila isang countdown. Isang tanong ng panahon, hindi kung mangyayari kundi kung kailan.